Hello everyone! Welcome back sa Graphic Design Daily. Ayan, sa previous lessons natin, natutunan natin kung paano gumawa ng Facebook ads at Instagram carousels gamit yung Canva at ChatGPT. Ngayon naman, gagawa tayo ng mas exciting na project. Gagawa tayo ng logo. Pero hindi basta-basta magdo-drawing ng logo. Gagamitin natin si ChatGPT para mag-brainstorm ng logo ideas, brand colors, at font combinations. Pagkatapos, gagawin natin yung final logo sa Canva. Kaya, simulan na natin. Ayan, bago tayo mag-design, kilalanin muna natin yung ating client. Ang pangalan ng business ay Luna Bloom Florist. Isa itong flower shop. Ayan, na gusto ng elegant at modern na branding. Ang target audience nila ay women at event clients. Kaya ang logo natin ay dapat soft, clean, at premium yung dating. Ayan. Hindi tayo agad gagawa sa Canva. Una, magbe-brainstorm muna tayo gamit yung ChatGPT. Ngayon, hihingi tayo ng tulong kay ChatGPT para mag-generate ng logo ideas. Hindi natin siya papagawain ng final logo. Gagamitin lang natin siya para mag-brainstorm. Ilalagay natin yung business name, yan, industry, brand personality, target audience, and then preferred style. Yan. Ang business name ay Luna Bloom Florist. Ayan. Pwede nyo pong i-post para ma-copy nyo po yung prompt formula natin para sa paggawa ng logo. Ayan. Luna Bloom Florist. Ang industry niya po ay flower shop. Sumunod, ang brand personality niya ay elegant, soft, and modern. Elegant. At ang target audience niya ay, i-copy-paste na lang din po natin pa, women and event clients. Pwede din po natin napalitan yan ng end lang. At ang preferred style niya po ay minimalist. Hindi po pala natin nalagay dito yung kailangan natin. Ang kailangan natin ay create logo ideas for flower shop. Yan. Tapos, pwede din po tayo magsabi na hingi tayo ng 5 logo concept. Suggested symbols and logo styles. Pwede nyo po i-post para makopy nyo yung prompt formula po natin. Yan, may 1, 2, 3, 4, 5. Katulad ang hinihingi natin na kay ChatGPT. 5 logo concepts. Ayan, crescent bloom, floral monogram, botanical circle, single stem elegance, at yung panghuli ay moon and petal. Ang magaganda, no? Nakita po natin yung 5 suggestion. Yan, may
Yan, 5. Pipili tayo sa mga options na to ng pinakabagay sa brand. Yan. Sa lahat ng suggestions, ang pipiliin natin ay itong number 1. Ayan. Minimalist flower with crescent moon. Ayan, suggested symbols na ay crescent moon. Bakit kaya ito yung maganda? Kasi bagay siya sa pangalan na Luna Bloom. Yan, elegant yung dating, madaling tandaan, at simple lang siyang gawin sa Canva. Kasi tandaan natin, yung magandang logo ay hindi kailangan sobrang complicated. Minsan, mas effective ang simple. Ngayon naman, pipili tayo ng brand colors. Hihingi ulit tayo ng suggestions kay ChatGPT. Dahil elegant at soft yung brand, gusto natin ng colors na feminine at premium yung dating. Sa dito po, ayan, magsusulat po ulit tayo ng prompt. Ayan. Hingi po tayo ng suggestions ng brand. Suggest a brand color palette for Luna Bloom Florist. Ayan. At ang brand, pwede po natin i-copy ito. Yung brand, elegant, soft, and modern. Ayan. Ay, i-copy din po natin yung target audience. Tapos, manghingi po tayo ng 5 colors with text codes. And click enter. Tingin po natin yung result ni ChatGPT. Dahil elegant at soft yung brand na gusto natin. Dahil elegant po at soft yung brand, and gusto natin yung colors na feminine at premium yung dating. Sa mga options na to, pipili po tayo ito, blush pink, at ayan, basta ang una po nating napili ay blush pink. Mamaya pwede po natin save itong hex codes para gamitin natin mamaya sa Canva. Ayan. Basta babalik po tayo dito para makita yung color palette. Ngayon naman po, dahil hindi lang colors yung importante, kailangan din natin pumili ng tamang font po para sa logo name, at gusto natin na elegant din ito. Ngayon, ang isusulat po natin ay suggest font pairings for Luna Bloom Florist. Suggest font pairings. Ang style ay elegant, modern, minimalist. Ayan. Tapos, use fonts available in Canva. Yan, pwede nyo po ulit i-post para mas madali sa inyo makita kung ano po yung prompt na gagamitin natin para sa font na gagamitin natin sa Canva. Ayan, makikita natin. Ayan, may 5 din siyang sinadjust na font po, no? DM serif, ayan. Cormorant Garamond plus Montserrat. Ayan po. Ayan. Bigay din po siya ng pinakamaganda na font.
Yan, mamaya, pipili po tayo dyan ng font. Ngayon, gagawin na po natin yung logo sa Canva. Kaya buksan niyo po ang inyong Canva. Yan. Pindutin po natin ito, create. And sa search bar, then what would you like to create? Ang kailangan po natin ngayon ay logo. Yan. Pindutin po natin ito. Yan. Yan. Makikita nyo po, blank logo canvas po siya. Para tayo po mismo yung magle-layout. Una, kailangan po natin ilagay yung text na Luna Bloom. Pindutin po natin itong text. Yan. Pindutin natin ito. Yan. Tapos lalagay natin ay Luna Bloom. Sa font po, gagamitin natin yung kuha tayo dito. Try po natin itong Prefer Display. I-search po natin siya. Copy and paste natin. Yan. Pindutin po natin ito. Yan. Makikita niyo po, no? Yan. Malaki po siya para malaki po yung size niya. Ayan. Para maging main focus po. Sunod, ilalagay naman po natin yung tagline ng florist. Pindutin naman po natin sa text pa din. Ayan. Pindutin natin ito. Yung pangalawa sa textile. At ang ilalagay natin ay florist. Ibaba po natin siya. Para kita. Ayan. Sa tagline po, try po natin itong suggestion or recommended ni ChatGPT kung okay siya. Pindutin po natin ito and paste natin yung kinapin natin kanina ng font size, na font. Pindutin natin itong Poppins. Okay naman siya, pero pwede din natin i-try pa yung iba. Try po natin itong Montserrat. Ganon, katulad kanina, pindutin natin itong font. I-paste natin. Tapos pindutin po natin itong result niya. Okay din. Try natin itong pangatlo po ng Open Sans. Ayan. Pindutin po natin ito. Ayan. Okay din. Pero, try din po natin itong dalawa pa. Para makita po natin kung ano yung babagay sa gusto ni client. Ito na yung last. Parang pinakabagay po yung itong Montserrat po. Ayan. Parang mas bagay po siya sa napili natin kanina. Para sa Luna Bloom. Ngayon naman po, mag-a-add tayo ng icon. Pindutin po natin itong elements. Hanapin po natin yung minimalist flower icon. Minimalist flower. And then, click enter po. Ayan. May mga result po, no? Pindutin natin ito. Pwede din po tayo maghanap ng crescent moon icon kasi yung napili po kasi natin kanina, di ba? Na concept, ayan.
Crescent bloom. Ayan, isa siyang delicate crescent moon embracing a single blooming flower representing beauty, growth, and the meaning behind the name Luna. Yan. Ang suggested symbol niya po ay crescent moon, pony, rose, or camellia. Yan. Minimalist line art with elegant curves. Yan. Pwede po natin itong gamitin yung suggested symbol niya po para sa ating copy. Kinopy po natin ito and then pinaste natin dito sa elements tapos search. Yan. Gamitin po ito ng ating graphics. Scroll down po, ayun, ano kayang maganda. Yan, madalas yung maganda po, ayun, naka-premium image. Hanap po tayo ng babagay kay Luna Bloom. Scroll down. Ito po, inapili ko. Ngayon naman po, yung icon po, ilalagay natin siya sa taas ng text. Ayan. Sa taas ng text po siya ilalagay. Ngayon, i-apply naman natin yung brand colors. Scroll down po natin yung sa ChatGPT. Ayan, dito po tayo sa brand color palette. Pwede po natin, ito gamitin yung soft sage. Yan, copy po natin itong hex code niya. Then, gamitin natin dito sa my text po. Ay, hindi, sa text color po pala tayo ngayon. Pindutin niyo po itong add new color, and then ito-paste po natin dito yung hex code. Yan. Okay naman. Try po natin change all. Pwede rin po natin i-try itong blush pink. Tapos, pindutin ulit natin itong text color, add new color, and then paste here. Yan. Change all. Yan. Parang mas bumagay po siya sa icon natin, no? Try po natin yung region. Ayan. Mas nag-match po siya dito sa icon. Yan. Ngayon po, isa-center natin siya. Pwede pa po natin makihan. Yan, siguraduhin po natin pantay yung spacing. Yan. At madaling basahin kahit maliit na yung logo na. Yan, bago po tayo mag-export, i-review po muna natin yung logo. Simple ba siya? Readable ba? Elegant ba yung dating? Balance ba yung icon at text? Yan. At tumutugma ba siya sa brand personality? Ayan. Kapag yes yung sagot sa mga ito, ibig sabihin maayos na yung logo. Ayan. Kapag satisfied na po sa logo, i-click natin yung share. Piliin yung download. Ayan.
kung available po yung transparent background, i-enable po natin ito para mas professional gamitin yung logo. Pero dahil naka-free Canva account lang po tayo, ayan, hindi po siya available sa atin. Yan. Pwede na po itong gamitin sa Facebook page, yan, business card, packaging, at iba pa pong brand materials. Yan. Ayan. Congratulations po dahil nakagawa ka na ng sarili mong logo gamit yung Canva at ChatGPT. Ngayon, alam mo na kung paano mag-brainstorm ng logo ideas. Yan, katulad kanina dito. Pumili ng brand colors, maghanap ng front pairing, at gumawa ng final logo sa Canva. Sa susunod na lesson naman po, gagawa tayo ng YouTube thumbnail. Gamit yon ChatGPT para sa title, hook ideas, at Canva para sa final design. Kaya magkita po tayo sa lesson 6. Ayan. Before po matapos ito, ayan, may homework challenge po tayo. Ayan, yung challenge na ito ay magka-create po kayo ng logo. Ayan, kayo po mismo gagawa ng logo. Pwede niyo pong itry itong fictional businesses na sinuggest po itong Sunrise Cafe, yan, Perfect Pet Grooming, Bloom Flower Shop, Bright Minds Academy, at Happy Donuts. Ayan, katulad ng ginawa natin kanina, gagamitin po natin yung ChatGPT para makapag-generate ng logo ideas, brand colors, font pairings. At sa huli ay mag-create tayo ng final logo in Canva. Ayan, salamat po ulit at goodbye. See you sa susunod na lesson po.